pagdiriwang ngayon, ang lahat po ng ating mga pagbasa ay ginagabayan tayo para ating maintindihan at maunawaan at para ating ma-appreciate ang mga panimula. The celebration of today and the readings of today lead us to appreciate the value of beginnings. Panimula. Dahil po dyan, meron akong kwento. Merong isang pamilya, ang nanay ay isang science teacher. Ang tatay naman ay isang lay minister sa simbahan. Nung lumalaki ang bata, pumapasok sa school, tinuro ng kanyang teacher na ang tao daw ay nagsimula sa unggoy at nag-evolve. O huwag niyong tignan yung mga katabi niyo. Sabi ko yung kwento, ang tao nagmula sa unggoy at nag-evolve. Ang bata, gulong-gulo. Kaya pag uwi niya sa bahay, sabi niya sa nanay niya, Mama, saan ba nagsimula ang tao? Sabi ng teacher ko, sa unggoy daw. Sabi ng kanyang nanay, oo anak, nagsimula ang tao sa unggoy at nag-evolve tayo. Parang hindi makapaniwala yung bata. Kaya pumunta siya sa kanyang tatay. Sabi niya, Tatay, saan po ba nagsimula ang tao? Ang sabi ng tatay, dahil ay minister, magaling sa katekism, sabi niya, tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok at hiningahan ng ating Panginoon. Ang sabi ng bata, ang sabi ni nanay, galing daw tayo sa mga unggoy. Ang sabi ng tatay, hindi ko alam sa pamilya niya, pero yung pamilya namin galing sa Diyos. Beginnings. And we reflect today on 3 beginnings, actually 4 beginnings. 4 na panimula. At ang mga pagbasa sa araw na ito ang gagabay sa atin sa ating pagtunilan. Sabi sa ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sa panimula ay may plano na ang Diyos. And what is the plan of God? For us to be with Him. Gusto ng Diyos na makasama tayo. Kayo, gusto niyo bang makasama ang Diyos? Opo naman. Nagmamadali ba? Hindi. Gusto natin makasama, pero hindi tayo nagmamadaling makasama ang Diyos. Ang unang panimulang pagkikilala natin ay ang panimulang plano ng Diyos. Gusto pala ng Diyos na tayo ay makasama pagkatapos ng lahat-lahat ng mangyayari sa buhay na ito. In His goodness, God has planned that human beings will be with Him in eternity, in paradise. Napakaganda pala ng plano ng Diyos, ano? Napakaganda ng kanyang adhikain. Ang tao makasama lagi ang Diyos makasama lagi ng tao. Pero anong nangyari? Sabi sa ikalawang pagbasa, nagkaroon ng matinding problema sa hardin. Sabi sa aklat ng Genesis. At anong nangyari? Kinain ng mag-asawa ng unang tao ni Eva at ni Adan ang bunga ng puno ng knowledge of good and evil. Kaya anong nangyari sa kanila? Natuklasan nilang sila yung hubad. Kaya nang hinanap sila ni Yahweh, ang sabi nila, kami po ay nagtatago pagkat kami hubad. Nagkasala ang tao. Sa ikalawang pagbasa, nakita natin ang trahedya ng pagbagsak ng tao. Asaan po doon, Father, ang simula? Ang panimula. Nasa pangako ni Yahweh. Sabi niya, ang anak ng babae at ang anak ng ahas ay laging mag-aaway. Ibig sabihin, kahit nagkasala ang tao, hindi siya tinalikuran ng Diyos. Kahit na nagkamali ang tao, kahit gumawa siya ng mabigat na pagsuway sa Diyos, nanatili pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. At ang pag-ibig na yon ang nagbunsad ng bagong panimula sa kasaysayan ng tao. Yung unang panimula, panimulang plano. Pangalawang panimula, bagong simula. New beginnings. Even though man has trespassed against God, God did not abandon him.
At dito napapasok yung ikatlong panimula na ating pag-iilayan ngayong araw na ito, ang panimula ng misyon ni Maria. Kaalinsabay sa pangako ng Diyos na manliligtas sa Genesis ay ang simula ng plano ng misyon ni Maria. At ano ang misyon ng Diyos? Ibalik tayo sa Kanya. At bahagi ng planong yun ay ang paglilihing walang sala para kay Birhen Maria. Mary was conceived immaculately, not for her glory, but for the fulfillment of the plan of God. Meron tayong immaculate conception, hindi dahil ito ay tungkol kay Maria, kung hindi ito ay dahil tungkol sa plano ng Diyos na tayo ay iligtas. Na sa pamamagitan ni Maria ng kanyang katawan at kaluluwang hindi nabahira ng sala, darating ang banong Diyos, darating ang manligtas. Kaya nga sabi ng Anghel Gabriel sa Ebanghelyo, "Hail, full of grace, matuwa ka Maria." Bakit punong-puno ka ng grasya? Ibig sabihin, sa simula ng kanyang buhay, hindi na siya nabahiran ng kasalanan. Hindi siya nalapitan ng kahit isang patak ng kasalanan. Kasi gusto ng Diyos na sa pamamagitan niya, darating sa mundo ang manunubos.